Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin. Nabisto na Palasyo at Kongreso na shock. Puro budol. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako ito mga kababayan, ito yung sinasabi kong nabisto agad, no mga karbi natin, ito pong Communication Secretary. Ito pong balita mga kababayan mula po sa Politico. Si Jay Ruiz mga kababayan, ito ang balita. A media company co-founded by former ABS-CBN reporter Jay Ruiz secured 206.52 million worth of contracts from the Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO in the last quarter of 2024, just months before his appointment as Communications Secretary. Siya mga kaubayan, no? Ano kaya ang kontratang yun na worth 206.52 million? No, kung ikaw, di ba? Kung ikaw ay may-ari, co-founder, no, ng isang media company, no? Sabi dito, a media company co-founded, no? So meaning he is one of the owner, no? Tapos meron po siyang transaction sa gobyerno. Bali yung kumpanya niya, mayroon pong transaction sa gobyerno. Hindi kaya magkaroon ng conflict of interest dito mga kababayan? Dahil siya rin po ang tumatayong communication secretary, di ba? And media is a means of communication, mga kababayan. So hindi kaya ginigisa lang tayo sa sarili nating mantika? Dito sa mga nangyayaring ito. Parang sahod na sahod nila ang pera ng bayan, no? Ang sabi nga dito, ginawang negosyo ang gobyerno. Oo nga ang swerte. Para na rin siyang tumama sa loto. Kasi kontrata from the Philippine Charity Sweepstakes Office, no? Ang nakuha niya, which is worth 206.52 million, mga kababayan. Di ba? Grabe. Ngayon nagkakabistuhan na kung ano ba talaga, no? Itong kanilang pinang-a-appoint nila ay meron din palang mga negosyo na kung saan ginagawang negosyo ang gobyerno. Yari na. Sa bagay, yung loto nga itself, no? Parang negosyo na rin nila Sa dami ng tumatama, negosyo na talaga. Hindi na po ito charity mga kababayan, Dapat palitan na ito. Philippine Business Sweepstakes Office na po ito, hindi na po charity. Negosyo na kasi. Well anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At ito, balita naman po kanina mga kababayan, no? Ay kahapon, mula po sa News 5. Ito naman po si Speaker Martin Romualdez nagpapabilib sa mga women's. Sabi po ni Speaker Martin Romualdez, marami na tayong naaabot sa pagsusulong ng pagkapantay-pantay. Siya talaga ang anyway. Ngunit marami pang kailangan gawin. We will not stop until every woman has the freedom to dream, achieve, and succeed without limits. Noon pa man, ganun naman yan Bakit hindi mo kailangan tumigil? Noon pa, nandyan na po yung karapatan ng women's, di ba? Ikaw ba ang gumawa ng batas na yan? Di ba? Sabi niya pa, because when we empower women, we uplift families, strengthen communities,
and secure a better future for all. Nako. Hoy, abang-abang kayo mga women's. Baka mang-ayuda. Oh, at least may mga women's na maayudahan, di ba? Tanggapin nyo. Ha? Hindi naman yan sa kanila eh. Ha? Galing din yan sa mga tax natin. Sabi po dito ni Mr. Real Talker, Chara, kalsada at palengke nga sa Tacloban, hindi mo maayos. So nga eh. Ito pa kaya, malaking ano ito eh. Ha? But anyway, ang gusto ko lang i-point out dito mga kabayan that mukhang may nambubudol na naman, no? At kayo mga babae, no? Kayong mga babae binubudol ni Speaker Martin Romualdez. Alam naman po natin ngayon na panahon po ng eleksyon. Kaya yan, kung ito man ay may kapalit na pang-aayuda, ay tanggapin nyo. Hindi naman sa kanila yan. At ito ang matindi, mga kaubayan. Ito ang matindi sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. Nako. Ito President Bongbong Marcos Jr., di kalidad ang grupo na ito. Yung grupo daw nila ay di kalidad. Ito mga kaubayan, basahin ko po para sa inyo, no? Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., narinig nyo ang kanilang mga talumpati at maliwanag na pagka tiningnan natin, no, ang ating mga kandidato, yung mga kandidato daw nila, pag inisa-isa ay makikita nyo na dekalidad po itong grupong na ito. Nako, yung grupo daw nila mga kabayan, dekalidad. Ito pang sabi mga kabayan. Kung ako ay tumatakbo bilang senador sa kabilang partido, palagay ko ninervyusin ako. Talaga ba? Ninervyusin yung kabilang partido? Nang kaunti. Kaunti daw mga kabayan. Ninervyusin ng kaunti, no? Mapapaisip ako dahil masyadong mabibigat ito. Sino ang mabigat? Si Pacquiao bang mabigat dyan? Or si Abalos, si Lito Lapid yata. Baka si Bong Revilla po yung mabigat, no? Masyadong kilala. Ano naman kung kilala? Kilala nga kayo. Kilala kayong mga manggagamit, mga mandurugas, mga kurap, no? Masyadong marunong. Marunong talaga kayo, no? Marunong kayong kasi marunong kayong mag-pork barrel yung iba, no? Mahusay, matalino, masipag talaga kayo. Wala akong ano dyan. Lahat ng yan, ng mga karakter na yan. Masipag at pinakamahalaga ay nagmamahal sa taong bayan. Nagmamahal po sa Pilipinas. Kaya pala nagmamahalan ang mga presyo ng mga bilihin kasi mahal nyo ang Pilipinas. Kaya pala yung ating mga kababayan ay hirap na, no, sa buhay dahil mahal nyo ang Pilipinas. Grabe. Mahal po ang mga bilihin ngayon eh. Kaya tingnan po natin ang ating grupo kung ano ba ang kanilang pinanggagalingan. Pinanggalingan. Ano ba ang kanilang pinagdaanan? Nako, ano bang pinanggalingan ninyo at saan kayo dumaan? No? Baka naman yung machine natin, yung dadaanan ng mga boto ay pakialaman ninyo, Wag naman sana. Umayos kayo, patas ang laban dito. Yan mga kabayan, sang-ayon ba kayo? Dito po sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na di kalidad ang grupo na ito. Yung grupo daw nila mga kabayan, no? Ito. Ayan, nakataas ang mga kamay. Di kalidad daw mga kababayan. Well, anyway, kayo na pong humusga mga karibin natin. Ano man po ang inyong opinion, reaksyon, i-comment nyo na lang po. At ito na nga, panoorin po natin ang video ito at bigyan po natin ng konting reaksyon. Ito na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balita
balitang nagbabadyang lumiyab ang politika ng bansang Pilipinas matapos ihayag ni dating Speaker Pantaleon Alvarez na handa di umano tumakbong presidente ng bansang Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa darating na 2028 national election. Uy, good news yun ha. Pwede ba yun mga kabayan? O, kung pwede yun, bakit hindi? Isa po ako talaga. No, ever since. Sumusuporta dito kay former President Duterte. Ngayon po mga kabayan, kung tatakbo po siya sa 2028, hindi po tayo magdadalawang isip, no? Siya pa rin po ang susuportahan natin. Malamang sa malamang yan. Kung sakaling ma-impeach ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun mga kapinas, sa isang panayam ay sinabi ni Alvarez na hindi na hadlang ang term limit sa saligang batas para sa pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Malacanang. Ayon kasi sa kanya, ang provision laban sa re-election ay para lamang sa kasalukuyang nakaupong Pangulo. Ngunit hindi ito nagbabawal sa isang dating Pangulo na tumakbong muli matapos magpahinga ng isang termino. Matatanda noong nakarang taon na ilang grupo ang nanawagan sa dating Pangulo na muling tumakbo bilang senador or mayor ng Davao City. Ngunit sinabi niya na wala na siyang balak pang bumalik sa politika. Subalit kung matatanggal sa pwesto, si Vice President Sara ay tila magbabago ang direksyon ng kanyang plano. Ayon pa sa isang Facebook post nilabas ng Dare to Ask sa kanilang official Facebook page, fact is some PDP senatoriables will only make it if and only if the people supporting the Dutertes will go out to campaign for them, not just on social media, but really on the ground, to the grassroots. OFWs can use their power to the purse and kanila, mga family members in the Philippines. We have done this before. President Duterte in 2016, mga ordinaryong Pilipino ang kumilos, walang bumahang pera, makinarya at mga politiko sa kasama. Just ordinary Filipino people, their voice and vote, and co. Hindi naman nagustuhan ni former Senate President Tito Soto ang naging pag-endorse ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang senatoriables sa gitna kasi ng matinding galit ng mga ordinaryong Pilipino sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at ang huling skandalos na 2025 national budget. Matapos banggitin ni dating Senador Tito Soto na mabigat ang basbas ng Pangulo. Umaalingaw-ngaw ang tanong, mabigat ba o pabigat ang pag-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga kandidato sa 2020? Baka nga pabigat mga kababayan, no? Kasi pag iisipin mo talaga yung mga sinasabi ni President BBM, no, dun sa kanilang endorsement, parang sila pa rin ang tinatamaan, no? Kahit anong gawin nilang salita just to throw something doon sa kamilang partido, no? Always na bumabalik po sa kanila yung sisi, no? Yung reasoning, mga kaubayan, bumabalik po sa kanila. Kaya malamang sa malamang itong kanyang mga ini-endorse ay nakakapag-isip-isip na. Tama pa ba itong ginagawa ng ating Pangulo? 25 midterm elections, ngayong papalapit ng eleksyon sa mata ng mga kandidato, ang pag-iendorso ng administrasyon ay mabigat na suporta. Ngunit sa mata ng ordinaryong Pilipino ay tila isang pabigat na babawas sa isang tsansang manalo ang isang kandidato. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ang samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan ni kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Go, go, go, Tatay Digong, takbo ulit as president. Dito kami susuportahan ka namin. Para yung mga bangag dyan sa Pinas, mawawala na dami ng bangag ngayon simula si Bongbong Marcos ang president. Paalisin natin ang kurap sa ating bansa at ipabalik ang lahat ng kunilumbat na pera sa kaban ng bayan at mga fans sa kinulimbat nilang kawatan."
Isang sigaw ng mga maisog kaisa mga Muslim at mga Christian, lahat ng mga Protestante, QJC, GILINC, Katoliko at lahat ng Pilipino. Sulong na ating iluklok sa Malacanang nag-isang pangalan, Inday Sara Duterte, mabuhay 2025 President, mabuhay ang Pilipinas, finality sa kamay ng Supreme Court. Kung matino lang kung posisyon, di kayo mababatikos ng katakot-takot na kaso. Ubod kayo ng magnanakaw at ubod pa ng tamad sa trabaho ninyo sa gobyerno. Dapat kayong magdusa sa mabigat ninyong problema sa bansa. Kulong kayo ngayon ng hapang-habang buhay. Totoo mga kababayan, no? Ha? Kung ginagawa lang ng gobyernong ito, ng administrasyong ito, yung trabaho nila to help, no? The ordinary Filipino, ha? Para naman, di ba? Yun naman talagang gobyerno, to help, no? Tulungan ang taong bayan, ang bansa natin, tulungan umangat. Pero wala tayong nakikitang pag-angat, paglubog po ang nakikita natin, no? Sa gobyernong ito, paglubog po ang nakikita natin, mga kababayan. So, well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito, comment lang po sa baba. Para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video, mga kababayan. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.